Dati-rate, mag-ama yung nakulong. Kung natatandaan ninyo si dating Pangulong Joseph Estrada at ang nakakulong ngayong si Senador Jingo Estrada, nakulong po yan sa nakalipas po na panahon. Pero kung di ako nagkakamali, di rin sila nagkasama kinalaunan kasi na house arrest ano. O magkasama ba sila dun sa house arrest? Paki-remind nyo nga ako mga tol. Ngayon, ang aabangan natin, posible kayang mangyari na mag-ina naman ang makukulong sa hinaharap? Ang tinutukoy po natin walang iba kung hindi sina Senadora Loren Legarda at ang kanyang anak na si Congressman Leandro Lebiste. Sapagkat ang ombudsman kahapon ay inanunsyo sa publiko na kanila pong iniimbestigahan ang mag-ina na ito kasama po ang mga dating opisyales ng Department of Energy kaugnay po ng napakalaking halaga po na ito na kontrata sa gobyerno. 10 billion pesos solar issue. Sabi nga po ni Ombudsman Remulla mga tol, hindi lang 10 bilyon ang pinag-uusapan po dito, kung hindi daang bilyones na naging resulta po ng kapalpakan o kung ano man ang tawag nila dahil po sa hindi natupad na mga agreement kaugnay ng pinasok na kontrata di umano nitong si Leandro Lebiste. At nangyari daw po iyon dahil po sa pag-impluensya ng kanyang ina ng noon ay congresswoman na si Legarda. Basahin po natin ang balita kaugnay po niyan. Sabi po dito sa Philippine Star, bagamat na-topic na po natin ito kahapon, ulitin lamang natin ngayon para mas maging malinaw kasi kahapon sketchy pa yung mga report eh. Ombudsman to file graft, plunder raps versus Legarda Lebiste. The Office of the Ombudsman will seek plunder and graft charges against Senator Loren Legarda and her son, Batangas Representative Leandro Lebiste, over solar energy contracts that they say locked out rival investors and did not deliver on their commitments. Plunder, isa na naman pong kaso na maaaring walang piyansa. Pag nagkataon, kulong itong mag-ina na ito habang dinidinig ang kanilang kaso. Pero malayo pa po tayo sa puntong iyon mga tol sapagkat ito ay nasa preliminary investigation pa lamang. At syempre, si Senadora Loren Legarda pumalag dyan. At meron na rin namang dating sinabi itong si Congressman Leandro Lebiste. Bago natin puntahan yung mga particulars, pakinggan natin ito pong balita ng 24 oras. Pinakakasuhan ng plunder at graft ang mag-inang Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Lebiste kaugnay ng 10 billion pesos na kontrata para po sa kanyang solar projects na hindi naman umano napapakinabangan. Tinawag itong Ghost Electricity Project ng Office of the Ombudsman. Damay rin si dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Nakatutok si Joseph Moro. Pinakakasuhan ng fact-finding team ng Ombudsman ng non-bailable o walang piyansang plunder at graft ang mag-inang Tanong ko lang, natutuwa ba kayo sa performance ng Ombudsman ngayon mga tol? Kasi mukhang may mga balita din na hindi nagustuhan ng publiko, partikular kahapon, kaugnay po ng pansamantalang kalayaan na binigay ng korte kay dating Senador Bong Revilla. May mga nagsasabi kasing baka niluto lamang yung kaso para kinalaunan ma-acquit itong si Bong Revilla. Kaya gusto kong malaman muli ang inyong consensus tungkol dyan. No? Kasi ako kung hihingin ninyo yung opinion ko, sabihin ko ngayon, 95% para sa akin, satisfied ako sa performance po ng Office of the Ombudsman sa pangunguna nito pong si Boying Remulla. Yung 5%, nire-reserve ko yon at kalampagin natin muli ang Ombudsman para sa mga nakambimbing kaso po dyan, lalong-lalo na yung lagi pong ipinananawagan ni Pebbles Talakera na kaso kaugnay ng plunder na inihain dyan sa Ombudsman
ng mga grupong Ilocano laban kay dating gobernador Chavit Singson. At marami pang mga naka-pending dyan na sana ma-actionan din ng ating Office of the Ombudsman. Pero going back sa kanyang performance, kahanga-hanga po talaga dahil nakikita po natin ngayon sa pamumuno ni Ombudsman Boying Remulla na wala po siyang sinasanto dito. In fact, ito nga pong mag-ina na ito, untouchable po ito lalo sa panahon ni Rodrigo Duterte, no? Itong si Senador Loren Legarda, ang kanyang anak na si Congressman Leviste, mga DDS po talaga ito. At hindi rin naman natin pwedeng sabihin na porket kalaban sa politika sila lang yung napupuntuhan. Marami na pong kaalyado ng gobyernong ito, dating kalihim, no? Si Secretary Manuel Bonoa nakakulong na rin po ngayon. Si dating Senador Bong Revilla, kaalyado rin po yan ng ating gobyerno, kinasuhan din. Pero pansamantala po siyang nakalaya sapagkat mukhang nagkulang ang ombudsman sa pagpapatunay na malakas ang evidence of guilt laban kay Revilla. Pero hindi naman ibig sabihin noon mga tol ay tuluyan ng mapapawalang sala itong si Revilla. Magkaiba po yung determinasyon ng petition sa piyansa kumpara doon po sa determination of guilt, at yun ay malalaman natin syempre kinalaunan. No? Ngayon, balik po tayo dito sa balita. Senador Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito ay kaugnay ng 10 billion pesos na kontrata para sa mga solar projects ng kumpanya ni Leviste. Sige, address natin yung tanong. Non-bailable ang plunder case, but pwedeng mag-bail si Revilla? Naipaliwanag na po natin yan kahapon. At sa totoo lang, hindi po plunder ang kaso niya. Ang kaso niya po ay malversation of public funds through falsification of public documents. Merong paliwanag dyan, para mas kapanipaniwala, although pinaliwanag ko na ito kahapon, si Abogada ng Bayan. No? Babasahin ko sa inyo yung panulat ni Abogada ng Bayan kahapon. Abogada ng Bayan. Para mas maging malinaw at maging maalam tayo kahit paano hinggil po sa usaping batas, no? Kasi pag sa akin ang gagaling may pagdududa pa dahil hindi nga po tayo abogado. Pero ito po, sinulat po ito ng isang abogado at salamat na ituwid po yung bahagi po dito. Napakaliit lang naman na error na I believe na miss lang ni Abogada ng Bayan pero na-correct niya na. Abogada ng Bayan, panulat niya po ito. Non-bailable ang kaso. Bakit nakapagpiyansa? Applicable po ito sa lahat ng mga kasong pinag-uusapan natin for the past days, weeks, even months. Plunder, malversation, human trafficking, lahat ang mga kaparusahan ay reclusion perpetua at life imprisonment. Sandali lang, hindi ba non-bailable ang kaso? Bakit nakalabas si dating Senator Bong Revilla? May special treatment ba? Again, panulat po ito ni Abogada ng Bayan. I-follow nyo po siya, pero bagamat malamang sa malamang lahat kayo nakapalo na sa kanya dahil ang kanyang followers po ay mahigit 1 milyon kumpara sa atin na nasa 200 lamang mahigit sa Facebook. Pero pag pinag-combine natin lahat ng Facebook pages natin, mga nasa 500,000 na rin. Ito ang isa sa mga pinakakaraniwang maling akala. Pansamantalang nakalaya si dating Senador Bong Revilla matapos payagan ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa sa kanyang kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Tandaan niyo po yung termino na yon, malversation of public funds through falsification of public documents. Actually, dalawa yon. Dalawang kaso pero naging isa sa pamamagitan ng true. Bakit naging isa na lamang? Mamaya ipapaliwanag dito. Matapos nitong pagdesisyonan sa bail proceedings na hindi napatunayan ng prosecution na malakas ang ebidensya ng pagkakasala para sa layunin ng bail. Malinaw po yon mga tol. Sana maunawaan po natin yon. Hindi napatunayan ng prosecution na malakas ang ebidensya of guilt. At ito ay para lamang sa layunin na makapagpiyansa. Ang bail na itinakda ng korte ay 1 million.
ang paglaya niya ay temporary liberty lamang o commonly provisional liberty ang tinatawag po nila. Habang nagpapatuloy ang paglilitis at hindi nangangahulugang tapos na ang kaso o wala na siyang pananagutan. Una, ano ang malversation? Ang malversation ay isang krimen na maaari lamang gawin ng isang public officer na may legal na pangangalaga sa pondo o ari-arian ng gobyerno. Naging krimen ito kapag ang pondong iyon ay kinamkam, ginamit sa maling paraan o pinabayaang nakuha ng iba. Mukhang kulang, ano? Pasensya na po kayo, abogada ng bayan. Dagdagan natin ng bahagya. Kasi sa totoo lang mga tol, pwede rin itong makomit ng private individual sa pamamagitan ng conspiracy. No? Accessory, o kaya accomplice, o something like that. O kaya pwede rin mismo na yung isang pribadong individual sa pamamagitan ng tulong niya nakipagsabuatan sa public official kaya madadamay po siya doon sa kaso na yon. Pero basically tama po ito. Ha? Ang sentro ng kasong ito ay ang pera ng bayan na ipinagkatiwala sa isang opisyal. Okay? Kaya nga kung matatandaan ninyo mga tol, di ba? May mga nakakasuhan ng malversation of public funds na ang damay pribadong individual kontratista. Nadadamay sa kasong malversation of public funds. Pribadong individual po sila. Ang sentro ng kasong ito ay ang pera ng bayan na ipinagkatiwala sa isang opisyal. Ito na yung ikalawang krimen. Ano naman ang falsification of public documents? Ito naman ay kapag ang isang public officer ay gumamit o gumawa ng peke o maling public document tulad ng vouchers, payroll, liquidation reports, resibo o iba pang opisyal na dokumento upang magmukhang legal ang isang transaksyon. Kapag ang peking dokumento ang ginamit upang mailabas o maitago ang pagkawala ng pondo ng gobyerno, nagiging malversation through falsification of public documents ito. Simply stated mga tol, hindi magagawa ang malversation kung hindi ginawa yung pagpapalsify ng mga dokumento. Kumbaga, kulang ang isa. Magkukulang yung krimen kapag hindi na isama yung isa. Ano na ngayon ang magiging tawag doon? Ituloy po natin yung pagbasa. Sa batas, ayon kay abogada ng bayan, isa itong complex crime proper. No? Salamat doon kasi nagkaroon ng kaunting error kagabi nung una kong mabasa ito. Ang nakasulat, special complex crime. Magkaiba po kasi yon mga tol. No? Paano ko ba ipapaliwanag na madali? Pagka special complex crime, hindi kinakailangan na mangyari yung isa para magawa yung buong krimen. Sapat na mayroong resulta. Halimbawa, nang hold up ka. Tapos nung hinold up mo yung tao, pinatay mo pa. Resulta yung pagkakapatay doon sa pang-hold up mo. Merong partikular na provision sa Revised Penal Code na merong partikular na parusa. Kaya siya tinatawag na special complex crime. Pero itong complex crime proper, nakalagay po ito sa Article 48. Yung special complex crime, may mga particular sa Revised Penal Code like Article 267, kidnapping with homicide, kidnapping with rape, something like that. Mga special complex crime yon. Yung robbery with homicide, yon. Pero dito ang pinag-uusapan po natin, complex crime proper na nakasulat sa Article 48 ng ating Revised Penal Code. Ituloy ko na po yung pagpapaliwanag dito nitong si abogada ng bayan. Ibig sabihin, hindi ito simpleng dalawang magkahiwalay na kaso. Ang falsification ang nagsisilbing paraan upang maisagawa ang malversation. Kapag malaki ang halaga ng umano'y nawaldas na pondo, maaaring umabot ang parusa sa reklusyon perpetua at perpetual disqualification from public office. Ilagay natin yung particular na amount, di kasi nakalagay dito. 8.8 million. 8,800,000 pesos ang ceiling ng malverse funds. Pagka ganun po kalaki ang halaga na malverse, ang kaparusahan po nun ay reklusyon perpetua. Ngayon, dito na pumapasok ang tanong ng marami. Non-bailable ang kaso.
bakit nakapagpiyansa? In response to doon sa tanong ng isang manonood natin kanina, kaya naputol tayo sa discussion kay Legarda at Lebiste. Pero tandaan nyo ito kasi kakaharapin din po ni Lebiste at Legarda ang kasong plunder na non-bailable at baka pagka nakapagpiyansa ang mga yan, magtaka din kayo. Ito na po yung paliwanag. Ayon, ang salitang non-bailable ay hindi ibig sabihin na hindi kailanman maaaring makapagpiyansa. Ayon sa Article 3, Section 13 ng 1987 Constitution, bago magkaroon ng conviction, ang isang akusado ay may karapatang magpiyansa, maliban lamang kung ang krimen ay may parusang reklusyon perpetua o life imprisonment at malakas ang ebidensya ng pagkakasala. Ibig sabihin, hindi sapat na sabihin lang na mabigat ang kaso. Kailangan munang magkaroon ng bail hearing. At sa bail hearing na iyon, ang prosecution ang may burden na patunayan na strong ang evidence of guilt. Alinsunod sa Rule 114 Sections 7 at 8 ng Rules of Criminal Procedure. No? Yun yung bail. Kapag hindi nila iyon napatunayan sa antas na kinakailangan para sa bail, maaaring payagan ng korte ang akusado na makapagpiyansa habang nagpapatuloy ang paglilitis. Kaya ganun yung nangyari dito kay Bong Revilla. Kaya tandaan natin, ang bail hearing ay hindi paglilitis ng buong kaso. Hindi pa rito pinagpapasyahan kung guilty o innocent ang akusado. Ang tanging tanong lamang ay, malakas ba ang ebidensya ng pagkakasala para ipagkait ang karapatan sa bail? Kung ang sagot ng korte ay hindi, maaaring payagan ng pansamantalang paglaya sa pamamagitan ng piyansa. Kaya ang nangyari ngayon ay hindi acquittal, hindi dismissal, at hindi rin conviction. Isa lamang itong desisyon tungkol sa karapatan sa pansamantalang kalayaan habang dinidinig pa ang kaso. Sa batas, ang non-bailable ay hindi otomatikong ibig sabihin na hindi na makakalabas ng kulungan. Ang tunay na tanong ay kung napatunayan ba ng prosekusyon na malakas ang ebidensya ng pagkakasala. At tandaan, ang pagpayag sa bail ay hindi pa hatol. Ang paglilitis ay nagpapatuloy at ang korte pa rin ang nagpapasya sa huli kung may pananagutan o wala. Again, applicable din po ang sitwasyon na ito kay Marcoleta, Jingo Estrada, Defensor at iba pang humaharap sa reklusyon perpetua or life imprisonment na kaparusahan. Ito kasi dapat ang nagiging malinaw na sa publiko eh. Dapat ang terminong non-bailable ay hindi na po ginagamit. Misnomer yan eh kung tutuusin. No? Maling termino na kumakalat sa publiko kaya ang nagiging understanding ng ating mga kababayang Pilipino ay plunder yan eh. Ay murder yan eh. Ay human trafficking yan, hindi na pwedeng magpiyansa. Bakit pinayagang magpiyansa? Ang dapat kasing ginagamit is no bail recommended. Dapat yun po talaga yung termino. No bail recommended. Ibig sabihin, hindi nire-recommenda ng prosecution na makapagpiyansa yung tao. Ang resulta, hindi inaalis nun yung karapatan niyang magpiyansa. Maglalaban na nga lang sila sa korte kung siya ba'y papahintulutan ng korte na makapagpiyansa. Pero other than reklusyon perpetua at saka life imprisonment mga tol, ang pagpapiyansa ay mandatory. It is a matter of right. For example, ikaw ay nagnakaw, bailable yon. Hindi pa pwedeng sabihin ng prosecution na no bail recommended. Ikaw ay nanakit, physical injury, no? Wag lang serious physical injury. Yung slight physical injury, less serious physical injury, bailable po 'yon. Hindi na kinakailangan mag-file pa ng petition for bail kung hindi ipopost mo lamang yung bail sa pamamagitan ng tinatawag na PCCR, alinman doon sa apat, by property bond, recognizance, corporate surety bond, saka cash bond. Anyway, napapalayo tayo sa topic natin. Minarapat ko lamang pong ipaliwanag muli sa inyo mga tol sapagkat marami pa rin ang naguguluhan. Akala po nila
selective justice katulad ni Macmac kahapon. Wala pong selective justice dito. That is my opinion. And opinion niya naman yon, nire-respeto natin yon. Pero syempre, bilang nagsasalita dito sa harapan at nag-comment kayo diyan sa comment sections, at napansin ko yan, sasagutin ko yon. No? Ganun lang naman yon. Katulad nitong si Deniso Estonal. Sabi niya, ang mga batas kasi natin ay meron ding butas. Somehow agree, somehow hindi. Bakit agree at hindi, mga tol? Batas natin ngayon ay may butas. Kasi actually, walang butas ang batas sa maraming mga pagkakataon. Nagkakaroon lamang ng butas ang batas pagka merong mga gray area. No? Ngunit, nagiging common sa atin na may butas ang batas kapag ka sitwasyon o status ng tao ang pinag-uusapan. Hindi po batas ang problema, yung status. Kasi kung nangyari po ito sa mahirap, hindi po ito makakapagpiyansa. Wala siyang pambayad sa abogado para ipaglaban yung kanyang karapatan na makapagpiyansa eh. Mayaman, kaya niya magbayad ng abogado na magagaling para ilaban yung kanyang karapatan. Wala po doon sa batas ang problema pagdating po sa usaping bail. Balik po tayo dito. Na hindi naman umano napakinabangan. Lumabas kasi sa investigasyon ng fact-finding team ng Ombudsman na kumuha lamang ang kumpanya ni Levise ng mga eksklusibong prangkisa para sa solar project pero ibinenta lang ang mga ito. Ghost electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente, binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Nakuryente lang tayo, ika nga. Sabit ang kanyang inang si Legarda dahil nakuha ni Leviste ang prangkisa noong 2019 kung kailan chairman ng Senate Finance Committee ang senadora. Ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Hindi naman makukuha ng 21-year-old kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Pinakakasuhan din ng plunder at graft si dating Department of Energy Secretary Alfonso Cusi na nakaupo sa pwesto ng mabigyan ng prangkisa si Leviste. Idadaan pa ng Ombudsman sa preliminary investigation sina Senador Loren Legarda, anak niyang si Congressman Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi para malaman kung may sapat na ebidensya para kasuhan sila sa korte. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Legarda, Leviste at Cusi. Yan. Pero dati nang sinabi ni Leviste na walang basihan ang mga aligasyon. Joseph Morong, nakatutok O, yung susunod sa balita, ayun na po yung pahayag ni Loren Legarda na babasahin din natin ulit maya-maya. 24 oras. Samantala, pumalag si Senadora Loren Legarda sa mga alegasyon kaugnay sa paggamit umano niya ng posisyon para bigyang prangkisa ang solar projects ng kumpanya ng anak na si Congressman Leandro Leviste. Sa isa pong pahayag, mga kapuso, sinabi ni Legarda na hindi makatarungang pagdungis sa kanyang pangalan at dangal ang naturang aligasyon. Sinabi ni Legarda na wala pang natatanggap ang kanyang opisina na anumang komunikasyon mula po sa Ombudsman kaugnay sa aligasyon na tinawag niyang walang basihan. Wala anyang nagamit na public funds dito. Naniniwala silang malilinis sa kanilang pangalang kapag lumabas na ang anyay buong katotohanan. Yan. No? Pero syempre, ang sinasabi at pinaninindigan ng ombudsman ngayon, katulad nung nadinig natin sa balita, ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya, ayon kay Ombudsman Boying Remulla. At syempre, ang sinasabi ni Loren Legarda, false and baseless. Pahayag ni Senadora Loren Legarda kahapon po ito. Mula nang magsimula akong maglingkod sa bayan noong 1998, hindi ako kailanman lumihis sa landas ng integridad. Isang katangiang lubos kong pinanghahawakan. Ang alegasyong ito ay isang hindi makatarungang pagdungis sa aking pangalan at dangal. Wala pa kaming natatanggap na anumang komunikasyon mula sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga alegasyong ito. Ngunit buong katiyakan kong sinasabi na ang mga ibinabalitang paratang ay lubos na hindi totoo at walang anumang batayan. Walang pondo ng bayan na sangkot. Handa kaming ilahad ang katotohanan. Nananawagan kami sa publiko na maging mapanuri, lalo na kung isasaalang-alang ang panahon at konteksto ng paglabas ng mga alegasyong ito. Buo ang aming paniniwala na kapag nailahad na ang buong katotohanan, mapapawalang sala kami
at malilinis ang aming mga pangalan. Pahayag ni Loren Legarda. Kung susuriin po natin ang pahayag na ito, nahahati po ito sa tatlo. No? Una, ine-establish ni Loren Legarda ang sinasabi niyang integridad na unquestionable di umano simula nang siya po'y nanungkulan sa publiko noong 1998. Pero para sa akin mga tol, lahat tayo pwedeng magkamali. Kahit gaano kaganda ang integridad po natin, kung sa huli, gumawa po tayo ng mali, hindi po natin pwedeng gamitin ang mga nakalipas na panahon na maayos ang integridad natin sa mga panahon, for example, ngayon, tayo'y gumawa ng mali para i-acquit ang sarili po natin doon. Claim ito ni Senator Loren Legarda na malinis ang kanyang integridad. Pangalawa, pineprame nila rito na porket walang public funds na involved, wala pong kaso. O, tingnan natin kung ano po ang bersyon ng ombudsman dito. Kasi, tandaan natin, nangyari na kay Rodante Marcoleta eh. May public funds bang involved kay Rodante Marcoleta? Di ba wala? Private funds po yun. Donation amounting to 75 million pesos. Ano ang naging basihan? Ill-gotten wealth. Amassing of ill-gotten wealth. Tandaan natin, si Loren Legarda during that time ay kongresista. Ang anak niya ay pribadong individual. Si Rodante Marcoleta ay kongresista. Ang mga nag-donate sa kanya ay mga pribadong individual. Nasaan sila ngayon? Nasa kulungan at humaharap sa kasong plunder. Ikatlo, ito po yung pineprame dito nitong si Loren Legarda, syempre yung kanila ng depensa. No? Nananawagan kami sa publiko na maging mapanuri. Sa huli, ilalahad daw nila ang buong katotohanan. Oh, ganun naman talaga ang mangyayari. Depensa, kasi inaakusahan sila. Pero, ang higit natin tandaan, ang nag-aakusa ang magpapatunay kung sila ba'y may kasalanan o wala sa pamamagitan ng mga ebidensya. At hindi lamang yan ang kinakaharap na issue nitong si Leandro Lebiste. Dito naman, walang kinalaman ng kanyang ina sa mga public information na nakakalap natin. We do not know sa pahayag, sa pag-uusap nilang dalawa. Pero publicly, yung mga lumalabas na information, mukhang ang nadadamay po dito, nakasama nitong si Leandro Lebiste ay yung dating congressman na si Jing Paras. Bakit? Kasi may naaresto ang National Bureau of Investigation kaugnay ng pagtatangkang i-frame up si Executive Secretary Ralph Recto. Pakinggan po natin itong balita. Napisto ng NBI ang umano'y planong pag-frame up kay Executive Secretary Ralph Recto at iba pang membro ng gabinete ni PBBM. Live mula sa Pasay, nangungun sa balita si Gio Robles. Gio, ano raw motibo sa likod ng umano'y tangkang frame up kay Recto? Jiki, bahagi raw ito ng mas malaking plano na destabilization plot laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Nabunyag ito matapos mahuli ng NBI-NCR sa isang human trafficking operation ang isang talent manager na binubugaw ang mga alagang artista sa mga politiko. 5 babaeng celebrity ang nailigtas dyan. Habang nasa kustudiya ng NBI, itong talent manager na hindi natin papangalanan, dito na raw niya kinanta ang plano laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Base sa affidavit ng talent manager, may kumuha raw sa kanyang dating kongresista at kinontrata silang i-frame up si ES o si Executive Secretary. Kinilala ito na si dating Negros Congressman Jing Paras. Pakinggan natin ang pahayag ni Matibag. Hindi lang si ES ang target dito, parang it's one of the many plano nila gusto gamitin itong grupo na to para magano ng character assassination yung parang term na ginamit. So, doon na lumabas yung istorya na na-involved na si former Congressman Jing Paras, siya yung kumausap, kumontak dito ito sa PIP, itong nagbubugaw nito. Ang tawag ko dito si
Epstein eh, ng Pilipinas, ano? At Gio, paano raw sana isasagawa itong planong paninira kay Recto? Jiggy, 4 na babaeng artista ang bahagi raw nitong balak na sex scandal. Papalabasin lang daw ng mga babae na pinilit sila na makipagtalik kay Executive Secretary Recto at pinilit din daw silang gumamit ng droga at palalabasin daw ito o mag-execute ng affidavit o salaysay kaugnay dito. 1 milyong piso, 1 million pesos ang bayad sa bawat babae at 1 milyong piso din para sa talent manager. So in total, that's 5 million pesos. Sa August 3 daw dapat ang paunang bayad sa talent manager at mga alaga nitong artista, pero hindi na nga natuloy dahil nahuli sa operasyon ng NBI itong talent manager, financier or Grabing dumi ng politika, no, mga tol? Ito, kung totoo ang akusasyon na ito, ganito karumi lumaro ang mga galit kay Executive Secretary Ralph Recto. Yung mga kinakaharap ng mga kritiko ng gobyernong ito, hindi naman gawa-gawa. Lahat produkto ng mga ginawa po nila sa nakalipas na taon. Isa-isahin natin ngayon. Si Apollo Kibuloy, isa sa mga kritiko ng gobyernong ito nung naglaban na ang Duterte at Marcos. In fact, hindi pa nga panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga reklamo na sa kanya eh. Hindi lang na-aksyonan ng Duterte administration. Ngayon, kumakaharap siya sa isang Nobel recommended na kaso, qualified human trafficking and sexual abuse of a minor. Si Arnulfo Teves, kritiko ng gobyernong ito. Di umano'y pinapatay niya si Governor Ruel de Gamo noong March 4, 2023. Si Harry Roque, kritiko ng gobyernong ito. Nakipagsabuatan sa mga pogo at nakasuhan ng qualified human trafficking. Si Gerald Bantag, kritiko ng gobyernong ito. Nagtatago ngayon. Di umano'y mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid. Ang mga nakakulong ngayon sa Quezon City Jail, sina Mike Defensor, may kasong plunder, Rodante Marcoleta, magkasama silang sa kasong plunder, Jinggoy Estrada, kasong plunder. Ano ang pinag-ugatan ng mga yan? Kay Marcoleta, inamin niya mismo. Kay Jinggoy Estrada, tinuturo siya ng kanyang kumpare, kaibigan, dating nakasama sa trabaho. No, ang dating undersecretary na si Roberto Bernardo. Umalis kasi si top 5 kaya Onyx. Umalis kasi si top 5 kaya nag-aalulong yung mga aso. Anyway, tuloy tayo sa pakikinig dito. Sasabihin ko lang 'tong mga aso. Financer daw ng plano na ito ay si Batangas Representative Leandro Leviste. Kinumpirma naman ng isa sa 5 babae na nirescue dito sa human trafficking operation na bahagi nga siya ng plot laban naman kay Recto. Ayon kay Matibag, mismong siya ang nakakita sa mga screenshot ng umano'y Viber conversation sa pagitan nitong talent manager at dating kongresista na si Paras. Narito muli ang pahayag ni NBI Director Matibag. Base dun sa kwento nung inimbestigahan, sasabihin daw na si Executive Secretary kumukuha doon doon sa bugaw na to at pinipilit silang mag-drugs tapos pipilitin din sila na magkaroon ng mga sexual activities na umamin naman na itong babae na hindi niya kilala talaga si Executive Secretary, na hindi niya nakakasama. Nandoon na yun sa statement eh. At Gio, may payag na ba sina Recto, Leviste at Paras? Sa mensahe sa akin kanina ni Executive Secretary Ralph Recto, anya pinapaubayan niya na raw sa NBI ang investigasyon kaugnay nga sa plot laban sa kanya. Ayon naman kay Congressman Leviste, wala raw siyang kinalaman sa umano'y pambababae ni Recto. Siyempre basic 'yon, mga tol, itatanggi niya 'yan. No? Wala namang may kasalanang umaamin kadalasan sa una eh. No, bihira yung nagkasala na agad umamin. Pero may mga umaamin pa minsan-minsan, pero madalas wala.
No? At in this case, bakit niya naman aaminin yan? Unang-una, kung sila ang nagplano laban kay Executive Secretary Ralph Recto, hindi nila aaminin yon dahil alam nilang paglabag sa batas yun. Isang Facebook post ay sinabi niyang ilang buwan niya na raw hindi nababanggit ang pangalan na tinawag niyang Vatman. Anya, hindi niya raw ito kailangang siraan dahil sira na ito. Dagdag pa ni Leviste, may nagpapadala ng impormasyon tungkol sa hindi niya pinangalan ng individual kaya wag daw sana nitong masamain. Ngayong araw nakatakdang maglabas naman ng Para sa kasong plunder, death penalty. Actually, death penalty po dapat 'yan, no? Lahat ng mga heinous crime kung tawagin sa bisa po ng Republic Act 7659. Sana tama yung figure sa pagkakaalala ko. Ang heinous crime ay may kaparusahang death penalty. Marami 'yon. Kasama yung qualified human trafficking sa special law, no? Dangerous drugs at marami pang iba. Unfortunately, nagkaroon kasi tayo ng batas na Republic Act 9346 mga tol sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, no? Alam mo naman, isa sa mga dahilan kung bakit naupo bilang presidente si Gloria Macapagal-Arroyo ay dahil sa tulong ng mga tinatawag na moral entrepreneurs. Alam niyo yung moral entrepreneurs? Ito yung mga individual or group of individual sa ating lipunan na ang kanilang sandigan ay moralidad. Para sa kanila, ang pagkitil ng buhay ay against morality. Ang tanging may karapatan lamang daw pong kumuha ng buhay ay ang nagbigay po nito. Walang iba kung hindi ang ating Diyos. At dahil po doon, naimpluwensyahan nila ang gobyerno ni Arroyo. Kasi existing na ang death penalty 'di ba? Nire-impose po ito sa pamamagitan ng Republic Act 7659 sa panahon ni Fidel B. Ramos. At inimplement ito sa pamamagitan ng lethal injection law sa panahon ni Joseph Ejercito Estrada na ang unang isinalang nga po dito ay si Leo Echegaray. Pero noong 2006, dahil po sa batas na yon, pinrohibit po, no? Prohibiting the imposition of death penalty in the Philippines. And since then, until now, wala na po tayong death penalty para sa mga heinous crime kung hindi life imprisonment or reclusion perpetua na lamang. Pina ang NBI laban kina dating Congressman Jing Paras para ipatawag nga sila ng NBI at Congressman Leandro Leviste. Inaasahan sila na humarap sa NBI sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo, it's either Wednesday or Thursday ayon kay NBI Director Matibag. Sige. Sa tingin ninyo mga tol, saan kaya hahantong yung sitwasyon na yan na kinakaharap nitong mag-ina? Saka ito ring separate na aligasyon kay Leandro Leviste. Abangan natin yan sa mga susunod na kabanata.